Pagpasok sa Murim. Pagod na pagod ang lalaki nang sabihin niya, huff-huff. Pinagpapawisan siya, nanginginig at umakyat ng hagdan habang may daladalang malaking virtual reality pod sa likuran niya. Namula ang mukha niya dahil sa pagod. Malapit na ako. Kailangan ko lang umakyat sa ika-4 na palapag at pagkatapos, naroon na ako sa wakas. Bulong niya. Makalipas ang ilang sandali, habang tinitingnan ang Iray negatibo 2020, sinabi niya sa sarili, sabi ng kaibigan ko basura ito. Si Jin Taekyung, 27 taong gulang, isang mangangaso na may rangkong sumagot, ha? Hindi mo nga man lang ito tiningnan ng mabuti. Si Song Jinho, 30 taong gulang, na 7 taon nang bumabagsak sa pagsusulit sa unibersidad, inayos ang kanyang salamin at sinabi, Taekyung, bro parang may mali sa pagkakaintindi mo dito. Ang dumi ay dumi. Walang dahilan para halungkatin ang isang tambak nito para malaman kung talagang dumi ito o hindi. Makikita mo na lang. Pero kahit na, bulong ni Jin Taekyung, tinitingnan ang Iray negatibo 2020. May luha sa kanyang mga mata, bumuntong hininga siya. Pero kailangan ko ng pera. Sinagot ni Song Jinho, tigilan mo na yan. Walang dahilan para mag-guilt trip sa isa't isa sa ating pagkakaibigan. Galit na galit, sinigawan ni Jin Taekyung, Hyung-i. Nagkakamali si Song Jinho, Ti Taekyung. Kakalma lang at isipin natin ang batas ng mga nagising na nilalang. Higit sa lahat, Artikulo 1, Linya 12, nakasaad doon na hindi dapat gumamit ng karahasan laban sa mga karaniwang sibilyan at sinabi mong ang isang mangangasong may rangkong tulad ko ay hindi dapat ituring na isang nagising na nilalang, sagot ni Jin Taekyung. Ha? Sinabi ko. Kailan? Lasing ba ako? Kasi wala akong maalala, sagot ni Song Jinho. Bumuntong hininga si Jin Taekyung, bahala na. Magandang isipin. Mahirap na para sa'yo, at kung marinig ng guild na sinaktan mo ang isang sibilyan, matatanggal ka sa trabaho at natanggal na ako, sabi ni Jin Taekyung nang walang emosyon. Nagulat si Song Jinho, ha? Muling bumuntong hininga si Jin Taekyung. Pagkapasok ko pa lang sa trabaho ngayon, sinabi ng team leader na nagpapasalamat siya sa lahat ng nagawa ko. Tumigil siya. Naging mangangaso ako dahil ang aking yumaong ama ay isang mangangaso. Kahit na wala akong anumang talento sa larangan na ito, at isang mababang rang na mangangaso, ipinagmamalaki ko ang aking etika sa trabaho. Sa pamamagitan ng sipag at tiyaga, nakaya kong bayaran ang mga gastusin sa pagpapagamot ng aking ina at suportahan ang aking nakababatang kapatid. Pero ngayon parang nasayang ang lahat ng aking pinaghirapan sa nakalipas na 7 taon. Ni. Bulong ni Song Jinho ng may kahiyaan. Nagsisisi ka sa sinabi mo, di ba? Tanong ni Jin Taekyung. Well, konti lang, inamin ni Song Jinho. Bilhan mo nga ako ng inumin, bro. Ganyan ang ginagawa ng mga Hyung sa mga ganitong pagkakataon, di ba? Hiningi ni Jin Taekyung. Walang utang na loob na bata. Sinasabi mo iyan, pero ni minsan ay hindi mo ako itinuring bilang iyong Hyung, reklamo ni Song Jinho. Maglasing tayo ngayong gabi, bro, sigaw ni Jin Taekyung. Sige, bahala na. Uminom tayo na parang wala nang bukas, masiglang sagot ni Song Jinho. Umalis sila sa silid. Enero 1 araw, 2015. Ang sangkatauhan ay hindi binati ng mainit na liwanag ng bagong taon. Ang bumati sa kanila ay ang gate, isang portal na nagkonekta sa mundong ito sa isa pang mundo. Ang mga gate, na kilala rin bilang mga dungsyon, ay nagsimulang lumitaw sa buong mundo. Ang mga halimaw na hindi pa nakikita kailanman ay nagsimulang bumaha. Naging isang labanan sa pagitan ng mga nagising na nilalang at ng mga halimaw. Pagkatapos ng maraming tagumpay at pagkatalo, ang sangkatauhan ay sa wakas ay natapos ang dakilang digmaan sa pamamagitan ng pagpatay sa dakilang Demon King, si Asmodeus. Ang araw na iyon ay Enero 1 araw, 2020 at ito ay naging kilala bilang araw ng tagumpay. Pagkatapos ng kaganapang iyon, huminto ang paglabas ng mga halimaw mula sa mga gate at nagsimula ang isang bagong panahon. Ang mga mangangaso, mga taong pumapasok sa mga gate para patayin ang mga halimaw at mangalap ng mga huli, ang naging mga haligi ng panahong ito. Karamihan sa mga mangangaso ay mga nagising na nilalang, mga individual na lumampas sa mga limitasyon ng karaniwang tao at niraranggo ayon sa kanilang mga kapangyarihan.
Sa kanila, ako ang pinakamababang ranggo, isang rangkong na mga ngaso. At sa lalong madaling panahon, hindi na kailangan ng mga tao ang mga mababang rang na mga ngaso tulad ko. Makalipas ang ilang oras, si Song Jinho, lasing at marumi, umungol habang bumagsak sa kama. Yo, Jinho Hayong! Gising, bro, sabi ni Jin Taekyong, sinampal ang kanyang mukha. Brush off eh. Umungol si Song Jinho. Bumuntong hininga si Jin Taekyong, sabi ko sa iyo magdahan-dahan sa pag-inom. Tiningnan niya ang kanyang kamiseta, na ngayon ay nabahira ng suka ni Song Jinho. Ha? Buwisit! Ang dumi, bro. Tinanggal niya ang kamiseta at inihagis sa mukha ni Song Jinho. Ako ang nahihirapan dito, hindi ikaw, Lee. Tama. Nakalimutan ko na ito. Baka mabenta ko ito para sa halaga ng ilang merienda. Muli siyang bumuntong hininga. Tamad na akong gawin yon. Itatapon ko na lang siguro. Tignan natin kung ano ito eh. Pinindot ni Jin Taekyong ang push button sa makinang iray negatibo 2020 at bigla itong bumukas. Ano ito? Manual ng gumagamit, sabi niya, nalilito. Bakit may itatapon ng isang bagay na may manual ng gumagamit pa sa loob? Lalo na ang isang basurang bagay tulad nito. Ang manual ng gumagamit ay nagsasabi, paglalarawan, ang pinakamakatotohanang simulator numero ng modelo, iray negatibo 2020 tagagawa, soft 20 petsa ng produksyon, Enero 1, 2020 itinaas ni Jin Taekyong ang kilay. Ha? Ang taong 2020? Hindi ba yon ang natapos ang digmaan? Siguradong pagkakamali sa pagprint. Tanging isang tanga lang ang magde-develop ng ganitong bagay sa panahong iyon. Habang nagpapatuloy siyang nagbabasa, isang seksyon ang nakapukaw ng kanyang atensyon. Babala, ang manlalaro ay hindi makakapag-log out. Kung patayin sa laro, ang manlalaro ay mamamatay din sa totoong buhay. Muling binasa ni Jin Taekyong ito, tahimik, pagkatapos ay nainip. Bahala na. Matutulog na lang ako. Makalipas ang ilang oras, si Song Jinho ay malakas na naghihilik, habang si Jin Taekyong ay nakahiga doon, nababalisa. Ang bastard na yon. Gusto ko siyang patayin. Bulong niya. Tiningnan niya ang iray negatibo 2020. Teka, ang kapsulang iyon. I wonder kung soundproof ito. Nang walang masyadong pag-isip, pumasok siya sa pod at isinuot ang helmet. Oho, tahimik dito. Hindi ko na siya marinig. At komportable pa dito. Bumuntong hininga siya. Ano ang gagawin ko simula bukas? Kung hindi ka bahagi ng isang guild, kailangan mong pumila ng maaga sa umaga sa opisina ng komisyon para lang makapag-sign up para sa anumang mga kahilingan. Tinatrato nila ang mga guildless na mga ngaso na parang basura at malaki ang komisyon na kinukuha nila. Buwisit! Well, kahit papaano, ang aking ina at kapatid ay maaaring mabuhay ng ligtas sa isang disenteng apartment. Handa akong mabuhay na parang aso bilang isang rangkong na mga ngaso para suportahan ang aking pamilya, pero paano ko ngayon babayaran ang upa ng aking ina? Kung buhay pa ang aking ama, magagawa ba niyang sabihin sa akin kung ano ang kailangan kong gawin? Pero kahit na, ginawa ko na ang lahat ng makakaya ko para sa kanila. Sana paniwalaan niyo ako, Daddy. Pagod na ako, baka magiging maayos ang pakiramdam ko pagkatapos ng ilang pagtulog. Bigla, nag-on ang iray negatibo 2020 at nagsalita ang isang boses mula sa sistema, sinisimulan ang pagkilala sa manlalaro. Hindi nakikilalang manlalaro. Nais mo bang magparehistro? Makalipas ang ilang sandali, nagpatuloy ang sistema, lumampas sa oras na kailangan para sagutin. Sinisimulan ng otomatiko Naglo-load na. Kumpleto na ang pag-load. Gumagawa ng profile ng manlalaro. Nakarehistro na ang manlalaro. Si Kim Taekyong ay nakarehistro bilang manlalaro. Nais mo bang pumasok sa mundo ng Murim? Mahimik na humihilik si Jin Taekyong, hindi alam. Lumampas sa oras na kailangan para sagutin. Sinisimulan ng otomatiko Ipapanalangin namin ang iyong tagumpay. Good luck! Sa isa pang eksena, nanginginig si Jin Taekyong. Yuh! Nilalamig ako. May nagbukas ba ng bintana, bulong niya. Malamang si Jin Ho Hyung, ang buwisit na bastard na yon. Binuksan niya ang kanyang mga mata at nagulat. Nagulat siya nang makita ang isang batang babae na nakahiga sa tabi niya.
Bumangon siya mula sa kama, sumigaw, ano ba? Ang batang babae, kalahating tulog, bulong, ilinen ti dansile, na nangangahulugang isobrang lamig sa Chino. Nagkakamali si Jin Taekyung sa kanyang sarili, ano? Ano ang buwisit? Nasaan ako? Nasa isang hostess bar ba ako? Sigurado akong umuwi ako para matulog pagkatapos uminom kasama si Jinho, yung bakit ako narito. Hesitanteng tinukso niya ang batang babae. I-excuse me. Sabi niya nang may kahiyaan. Umupo ang batang babae, kapwa nalilito. Nasaan ako? Tanong ni Jin Taekyung, pagkatapos ay naisip sa kanyang sarili, shit. Maganda siya. Tiningnan siya ng batang babae at sinabi, Shinme. Ano, sa Chino? Kapwa silang nakaupo sa katahimikan, kapwa nalilito. Sinubukan ulit ni Jin Taekyung. Ang pangalan mo ay siguradong Sunmi, pero hindi ako nagtatanong ng pangalan mo. Ulit niya, Shinme. Ha? Kumurap si Jin Taekyung sa kalituhan. Shinme, ulit niya, malinaw na hindi siya naintindihan. Ay. Chino ka ba? Tanong ni Jin Taekyung. Ni Zishu Sim. Ano ang sinasabi mo, sa Chino? Sagot ng batang babae. Bulong ni Jin Taekyung sa kanyang sarili, shit. Hindi ako makakapag-usat sa kanya. Bigla, tumunog ang isang abiso mula sa sistema, mensahe, mayroon kang mga hindi pa nababasang mensahe. Nais mo bang basahin ang mga ito? O, hindi, nagulat si Jin Taekyung, holy shit. Ano ang buwisit na ito? Sigaw niya, sinuntok ang abiso sa pagkagulat. Tumugon ang sistema, dahil lumampas ka sa oras na kailangan para sagutin, ang iyong karakter ay random na napili. Ngayon ay tuklasin mo ang mundo ng Murim. Ang pangalan ng iyong karakter ay Jin Taekyung. Maligayang pagdating sa Murim. Makakatanggap ka ng YC para sa iyong unang paglogin. Sumunod na mensahe, ang iyong karakter ay may kakayahang isalin ang dayuhang wika ng mundong ito. Nais mo bang i-download ang translation package? Bumagsak si Jin Taekyung sa kama sa kalituhan. Karakter. Murim. Login. Ano? Nagpatuloy ang sistema, na-install na ang translation package. Teka. Teka muna, sigaw ni Jin Taekyung. Ang batang babae sa tabi niya, na ngayon ay naintindihan, tanong, Master Jin, okay ka lang ba? Tumunog muli ang sistema, na-install na ang translation package. Master Jin, ulit niya, nakatitig si Jin Taekyung sa kanya nang may pagkagulat. Ano ang nangyayari ngayon? Makalipas ang ilang sandali, bulong niya sa kanyang sarili, kaya, mula sa aking naintindihan. Nasa loob ako ng isang laro, at nilalaro ko ito ngayon. Interessant ito. Tumulog ang isang abiso mula sa sistema, na-install na ang translation package. Naisip ni Jin Taekyung, paano ako nag-log in sa larong ito? Hindi ko maalalang binuksan ko ito. Inabot ng babae sa tabi niya ang isang tasa. Inumin mo ito. Parang hindi ka pa nakakabawi. Ang kanyang pangalan ay Wolhwa, na nangangahulugang liwanag na buwan. Habang umiinom si Jin Taekyung ng tubig, naisip niya, sobrang makatotohanan ang mga graphics na ito. Narinig kong maraming pag-unlad ang teknolohiya, pero hindi ko inasahan na ganito kaganda. Hindi nakakagulat na nagkaka-addict ang mga tao sa ER games. Bigla, tinitigan siya ni Wolhwa ng masinsinan. Umubo si Jin Taekyung. Ano? Siguro nalilito lang ako, sagot ni Wolhwa. Master Jin, kakaiba ka ngayon. Master Jin. Naisip ni Jin Taekyung, puhahaha. Kahit nalaro ito, medyo cringy. Tanong niya, ano ang kakaiba sa akin? Tiniklop ni Wolhwa ang ulo. Hindi ko alam lahat? Parang baliw ka na o nawala ang isip mo. Nagsasalita ka pa ng formal sa akin. Hindi ko sigurado kung ano ang nangyayari sa iyo ngayon. Bago pa makasagot si Jin Taekyung, tumunog ang isang abiso mula sa sistema, quest, nagsimula na ang tutorial quest. Ha? Tutorial, bulong ni Jin Taekyung. Tanggapin. Tinanggap ang quest. Sa wakas ay kinukuha mo ang iyong unang hakbang sa mundo ng Murim. Mangalap ng impormasyon at pamilyarisan ang iyong kapaligiran. Ranggo, tutorial, chain quest, pagbabawal, mga baguhan lamang layunin, mangalap ng impormasyon, hindi pa kumpleto, pamilyarisan ang kapaligiran, hindi pa kumpleto, gantimpala sa quest. Matibay na tradisyonal na kasuotan makakuha ng access sa profile ng karakter makakuha ng access sa inventaryo makakuha ng access sa mga kasanayan progression ng chain quest, tanggapin o tanggihan.
Binasa ni Jin Taekyung ang mga detalye at naisip sa kanyang sarili, mangalap ng impormasyon. Pamilyarisan ang aking kapaligiran. Nagbigay ng nalilitong tingin si Wolhwa. Kakaiba na naman siya eh. Anong klaseng tutorial ito? Naisip ni Jin Taekyung. Hindi ako masyadong naglalaro ng mga laro, pero hindi ba ang mga tutorial ay karaniwang tungkol sa paghuli ng mga kuneho o pagsasanay sa user interface? Bumuntong hininga siya. Sa anumang kaso, susundin ko na lang. Magsisimula ako sa pagkalap ng impormasyon. Uy, Wolhwa, ano ang alam mo tungkol sa akin? Tanong ni Jin Taekyung. Tumawa si Wolhwa. Interesanteng tanong iyon. Siguro masasabi kong katulad ka ng mga chismis. Mga chismis, itinaas ni Jin Taekyung ang kilay. Siguradong narinig mo na ni Master Jin ang mga yon, pero medyo uncomfortable pa rin para sa akin na sabihin ang mga yon sa harap mo, sabi ni Wolhwa. Okay lang. Sabihin mo sa akin. Sumandal si Jin Taekyung, tumawa ng may kahiyaan. Curious lang ako kung tumutugma sila sa narinig ko dati. Haha! Matagal nang naroon ang mga chismis na yon. Hindi na nila ako naabala. Bumuntong hininga si Wolhwa. Well, kung sinasabi mo eh. Pagkatapos ng ilang pag-uusap, nagawa ni Jin Taekyung na mangalap ng maraming impormasyon. Natuklasan niya na nasa kabisera ng lalawigan ng Shaanxi siya, isang lungsod na kilala bilang Taiyuan. Ang bahay aliwan kung saan niya natagpuan ang kanyang sarili ay tinatawag na Crimson Flower, na matatagpuan sa loob na lungsod ng Taiyuan. Si Wolhwa ay isang mataas na rangkong hostess na nagtatrabaho sa bahay aliwan. Tungkol kay Jin Taekyung, natuklasan niya na siya ay 20 taong gulang at ang pinakabunso na anak ng pamilya Jin, isang prestihiyosong sambahayan sa Taiyuan. Ang pamilya Jin ay iginagalang sa pagtatanggol sa mga bandido at pagbibigay ng pagkain at supply sa mga tao sa panahon ng taggutom o tagtuyot na nag-earn sa kanila ng paghanga ng lungsod. Tumunog ang isang abiso mula sa sistema, natuklasan mo ang impormasyon na may kaugnayan sa pamilya Jin ng Taiyuan. Naka-earn ka ng titulong, anak ng isang maharlika. Maaari mong tingnan ang iyong titulo sa profile ng karakter. Wow, sigaw ni Jin Taekyung. Galing ako sa mayamang pamilya. Mayaman ako. Sinagot ni Wolhwa ang kanyang mga iniisip. Pero narinig kong may ilang internal na issue ang iyong pamilya. Tumunog ang isang abiso mula sa sistema, pagbabawal, mga baguhan lamang layunin, mangalap ng impormasyon, kumpleto, pamilyarisan ang kapaligiran, hindi pa kumpleto, nakabinbin ang gantimpala sa quest hanggang sa makumpleto, mga issue. Anong mga issue? Tanong ni Jin Taekyung. Ipinaliwanag ni Wolhwa, sa labas, ang Mount Hengsword Sect ay naghahanap ng pagkakataon na sakupin ang lalawigan ng Shaanxi. Sa loob naman daw ang ikatlong anak ng pamilya Jin ay isang gulo. Syempre. Laging may bastard na ganyan, saan ka man magpunta, bulong ni Jin Taekyung. Sa bawat mayamang pamilya may ganyan. Nagsimula siyang pinagpapawisan ng may kaba at bigla itong tumama sa kanya. Teka, ilang anak ang mayroon ang pamilya Jin? 3, sagot ni Wolhwa. Buisit, hindi ba ako yon? Naisip ni Jin Taekyung, natakot. Tumunog ang isang abiso mula sa sistema, mensahe, naka-earn ka ng titulong, kahihiyan ng pamilya. Maaari mong tingnan ang iyong titulo sa profile ng karakter. Sumunod na tunog, nakumpleto mo ang mangalap ng impormasyon na layunin. Tumawa si Wolhwa pero nababalisa si Jin Taekyung. Bahala na, ano bang pakialam kung ako ang kahihiyan ng pamilya. Laro lang ito. Kailangan ko lang tapusin ang aking mga quest. Kaya, tapos na ako sa pagkalap ng impormasyon. Ngayon kailangan ko lang pamilyarisan ang aking kapaligiran. Sinabi ni Jin Taekyung, sige, at lumingon siya sa ibang direksyon at sinabi, teka. Nagbuntong hininga si Wolhwa the Bright Moon at sinabi, Master Jin, patawarin mo ako sa pagsasabi ng ganitong mga bagay, ngunit muli kang kumikilos na parang isang baliw na tanga, bakit hindi tayo magpahinga muna? Sinabi ni Jin Taekyung, ay. At sinabi sa kanyang sarili, ngayong pinag-iisipan ko ano ba talaga ang ginagawa ko sa paglalaro ng larong ito. Tumayo siya at sinabi, kailangan kong mag-focus sa paghahanap ng trabaho. Lumakad siya palayo at sinabi, kahit na maikli lang, masaya pa rin naman ako. Ngumiti siya at itinuro ang langit ng may buong determinasyon. At sumigaw, logout. Tinakpan ni Wolhwa the Bright Moon ang kanyang mukha sa kahihiyan. Sinabi ni Jin Taekyung, ha? Bakit hindi ito gumagana?
Hayaan mo akong mag-log out. Log out? Teka, mali ba ang pagbigkas ko? Log-out? Log out? Log out? Sinabi ni Wolhwa the Bright Moon, medyo malungkot ako na ako lang ang nanonood ng spektakulong ito. Patuloy na sinasabi ni Jin Taekyung ang logout. Biglang tumunog ang isang abiso ng sistema at sinabing mensahe, imposibleng mag-log out. Maraming abiso ang tumunog at sinabing imposibleng mag-log out. Nagulat si Jin Taekyung. At sinabi sa kanyang sarili, ha? Anong ibig mong sabihin? May ginawa ba akong hindi ko dapat ginawa? Error ba ito sa sistema? Baka naman lag lang ako. May problema ba sa capsule dahil luma na ito? Hindi ko sana kinuha lang dahil libre. Dapat ko na agad itong itinapon matapos sabihin ni Jinho yung nabasura ito. Dapat hinanap ko ang user's manual at tumigil siya saglit at sinabi, teka. Ang user's manual? Nabasa ko nga pala. Ano nga ba ang sinabi nito? Ang warning ay nagsabing, ang manlalaro ay hindi makakapag-log out sa kanyang sariling kalooban. Kung patayin sa laro, ang manlalaro ay mamamatay din sa totoong buhay. Habang nanginginig at lumuluhod sa lupa, sinabi ni Jin Taekyung sa kanyang sarili, nakulong ako sa loob ng isang mundo ng laro. Ako? Tumulog ang isang abiso ng sistema at sinabing mensahe, natapos mo na ang familiarize surroundings na layunin. Tumulog ang isang abiso ng sistema at sinabing quest, natapos mo na ang tutorial part 1. Mga gantimpala ng quest, may access ka na sa character profile. May access ka na sa inventory. May access ka na sa skills. Maaari ka nang magpatuloy sa susunod na bahagi ng chain quest. Ang tutorial part 2 ay available na. Sinabi ni Jin Taekyung sa kanyang sarili, sobrang kinabahan ako Sa ibang eksena, sa labas sa daan, sa gabi, mabilis na gumagalaw ang isang karwahe. Habang hinal na hinal ang mga kabayo. At seryoso ang trooper. Tahimik sa loob ng karwahe at nakaupo si Jin Taekyung sa loob. At malalim siyang nag-iisip. At sinabi sa kanyang sarili, sa nakalipas na 3 araw, gumawa ako ng lahat ng uri ng mga tanging bagay para mag-log out, ngunit ang resulta ay pareho pa rin. At sinabi ng sistema, imposibleng mag-log out. Sinabi ni Jin Taekyung, kaya kasalukuyan akong naglalaro ng isang ear game na tinatawag na Murim, na isang uri ng martial arts na laro. Ngunit hindi ka pinapayagang mag-log out at kung mamamatay ka sa larong ito, mamamatay ka rin sa totoong buhay. Sa simula, umupo lang ako umaasang may makakapagligtas sa akin sa labas na mundo, ngunit walang nangyari. Doon ko na-realize na may malaking tsansa na walang makakapagligtas sa akin. Gayunpaman, baka may paraan pa rin. Sinabi ng manual na, warning, ang manlalaro ay hindi makakapag-log out sa kanyang sariling kalooban. Kung patayin sa laro, ang manlalaro ay mamamatay din sa totoong buhay. Sinabi ni Jin Taekyung sa kanyang sarili, sa user's manual, nakasaad na ang manlalaro ay hindi makakapag-log out sa kanyang sariling kalooban. Ibig sabihin kung matutupad ang ilang kondisyon sa larong ito, posibleng makapag-log out ako. Kaya matapos ang 3 araw ng pagdurusa sa isip, nakahanap ako ng solusyon. Kailangan kong mag-focus sa paggawa ng maraming quests hanggat maaari para mag-level up. Para magawa ko ito, kailangan kong humanap ng lugar kung saan ang aking buhay ay hindi mapapahamakan at makakakuha rin ng maraming tulong mula sa ibang tao. At alam ko lang nangyayari ang isang lugar na tulad nito. CJ. Kung mananatili akong kalmado at focused, makakabalik ako sa labas na mundo. At sumigaw siya, kaya ko ito. Fighting. Habang naguluhan ang trooper. Sinabi ni Jin Taekyung, open quest menu. Tumunog ang isang abiso ng sistema at sinabing mensahe, nais mo bang simulan ang tutorial part 2? Sinabi ni Jin Taekyung. Tumunog ang isang abiso ng sistema at sinabing quest, tutorial part 2, nakayanan mong mangalap ng pangunahing impormasyon at nakakuha ng desenteng kontrol sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Gayunpaman, ang mundo ng Murim ay hindi pa rin pamilyar sa iyo. Simula ngayon, kailangan mong umasa sa iyong tanging lakas, na kilala bilang ang system. Rango, tutorial, chain quest, pagbabawal, para sa mga nagsisimula lamang layunin, i-distribute ang iyong status points sa character profile, hindi kumpleto, i-distribute ang iyong ability points sa skills menu, hindi kumpleto, mag-equip ng isang item mula sa iyong inventory,
hindi kumpleto, mga gantimpala ng quest, Kin Spear, pagpapatuloy ng chain quest, sinabi ni Jin Taekyung sa kanyang sarili, hindi masyadong mahihirap ang mga layunin ng quest na yon. Pagkatapos ay sinabi niya, open character profile. Tumulog ang isang notifikasyon ng sistema at sinabi ang karakter, level 1-0, Jin Taekyung trabaho, third-rate warrior, mandirigmang pangatlo, kasikatan, 0 pamagat, ang anak ng isang maharlika. Ang epekto ng pamagat ay kasalukuyang inilapat, pamagat, kahihiyan ng pamilya. Ang epekto ng pamagat ay kasalukuyang inilapat, mga katangian, lakas, 1-0 kilos, 1-0 tibay, 1-0 katalinuhan, 1-0 kakisigan, 1-0 ki. 1-0 mga puntong magagamit, 100 mga epekto ng pamagat, ang anak ng isang maharlika, lahat ng stats. Panandang pandagdag 5, kasikatan positibo 5-0 kahihiyan ng pamilya, lahat ng stats negatibo 5, kasikatan negatibo 50 sinabi ni Jin Taekyung, anong kahibangan ito? Hindi ba't dapat ako ang anak ng isang sikat at marangal na pamilya sa Murim? Ako lang ay level 1-0 at isang mandirigmang pangatlo. Seryoso ka ba? Naisip niya sa kanyang sarili, ang anak ng isang maharlika plus kahihiyan ng pamilya ay katumbas ng wala at sinabi niya sa kanyang sarili, nakuha ko na inaasahan ko na yon. Pero sa anumang paraan natutuwa ako na maaari kong itaas ang aking mga stats sa lakas. Naging maseryoso siya. Dapat akong mag-ingat sa kung paano ko gagastusin ang aking mga puntos. Ilalagay ko ang isa sa key. Tumulog ang isang abiso mula sa sistema, mensahe, maaari mo lang itaas ang key sa pamamagitan ng pagsasanay, pagkonsumo ng mga espiritual na elixir, o paggamit ng mga espesyal na bagay. Seryoso, umumbol si Jin Taekyung. Dapat sinabi mo iyon ng maaga. Sige, laktawan ko muna ang key. Sa tingin ko hindi ko kailangan ang katalinuhan o apela sa ngayon. Mag-focus ako sa purong pagkakataong mabuhay. Maglalagay ako ng 30 sa lakas, 30 sa tibay, at 40 sa bilis. Tumulog muli ang isang abiso mula sa sistema, mensahe, nais mo bang gawin ang mga pagbabagong ito? Tanggapin o tanggihan? Tanggapin. Kinumpirma ni Jin Taekyung. Bumaba sa 0 ang kanyang magagamit na puntos, at agad niyang naramdaman ang isang pagdaloy ng kapangyarihan sa kanyang katawan. Lumutang ng bahagya ang kanyang katawan habang nagsimula siyang kumislap. Aantay ito ay Pinikit niya ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Nang buksan niya ang mga ito, tiningnan niya ang kanyang mga kamay ng may pagkamangha. Pagkagising. Katulad ng aking pagkagising 7 taon na ang nakalilipas. Bakit ako nagkakaroon ng pagkagising sa isang lugar na tulad nito, bulong niya ng may pagkagulat. Tumulog ang isang abiso mula sa sistema, mensahe, umasa ka na sa second-rate warrior. Nakumpleto mo ang ibahin ang iyong mga status points sa profile ng karakter na layunin. Mag-focus muna tayo sa kasalukuyang sitwasyon, sabi ni Jin Taekyung, pinagsama-sama ang kanyang mga iniisip. Buksan ang mga kasanayan. Lumitaw ang isang abiso mula sa sistema, mga kasanayan, level 1-0, Jin Taekyung pagsasanay, teknika ng pagsasanay ng pamilya Jin, hindi magagamit, sining ng pakikipaglaban, teknika ng sibat ng pamilya Jin, hindi magagamit. Teknika ng paglakad ng pamilya Jin, hindi magagamit, pisikal na kalagayan, 1-0 internal na kalagayan, 1-0 magagamit na puntos, 100 mensahe, hindi ka makakagamit ng sining ng pakikipaglaban sa oras na ito. Dahil sa kakulangan ng pagsasanay, nakalimutan mo ang lahat ng mga teknik. Nagulat si Jin Taekyung. Buwisit! Seryoso ka? Sigaw niya, gumawa ng nababalisang mukha. Sai kumalma. Sa ganitong bilis, kailangan kong magsanay ng mga sining ng pakikipaglaban na nagtuturo sa akin kung paano kumalma. Kaya saan ko maaaring gastusin ang aking mga puntos ng kakayahan? Pinag-isipan niya ito, ang internal na kalagayan ay namamahala sa mga ugat at tendon, mahalaga para sa pagpapanatili ng malakas na internal na puwersa. Ang pisikal na kalagayan ay namamahala sa buto at kalamnan, mahalaga para sa pagpapanatili ng malakas na panlabas na puwersa. Sa aking mundo, isang rangkong na mangangaso ako. Ang estilo ng pakikipaglaban na aking nabuo sa nakalipas na 7 taon ay higit na nakatuon sa panlabas na puwersa. Ang paggamit ng mahika at pagmamanipula ng mga aura, mga yon ay higit na internal na puwersa, isang bagay na hindi ko kailanman naabot. Mahalagang mag-focus sa kung ano ang alam ko ng pinakamahusay para mabuhay. Sinabi niya sa sistema, maglalagay ako ng 60 sa pisikal na kalagayan at 40 sa internal na kalagayan.
Tumulog ang isang abiso mula sa sistema, mensahe, nais mo bang gawin ang mga pagbabagong ito? Tanggapin o tanggihan? Tinatanggap ko, kinumpirma ni Jin Taekyung. Bigla, nawala ang interface ng sistema, at naramdaman niya ang isang matinding sensasyon sa kanyang katawan. Ha? Lumaki ang kanyang mga balikat, at lumaki ang kanyang mga kalamnan. May mga patak ng malagkit, puting likido na tumulo mula sa kanyang balat habang humihingal siya sa pagod. Nang buksan niya ang kanyang mga mata, namangha siya sa kanyang pangangatawan. Ang aking pangangatawan. Ang lakas na ito. Ako ay umaapaw sa dalisay na kapangyarihan. Tama iba ang lugar na ito mula sa totoong mundo. Sa tulong ng sistema, maaari akong maging mas malakas kaysa dati. At sa 7 taon na karanasan sa labanan, sino ang nakakaalam kung ano ang limitasyon ng kapangyarihang ito? Tumulog ang isang abiso mula sa sistema, mensahe, na kumpleto mo ang ibahin ang iyong mga ability points sa menu ng kasanayan na layunin. Pinisil ni Jin Taekyung ang kanyang mga kamao. Gagamitin ko ito ng buong buo. At mabubuhay ako. Buksan ang inventaryo, utos niya. Lumitaw ang isang abiso mula sa sistema, bagay, matibay na tradisyonal na kasuotan ranggo, third-rate mga pagbabawal, wala mga epekto, wala paglalarawan, gawa sa magaan ngunit matibay na tela. Angkop para sa mga nagsisimula. Isuot ang bagay, sabi ni Jin Taekyung. Agad na lumitaw ang kasuotan sa kanya. Oho, napansin niya ang kanyang lumang kamiseta sa sahig. Iimbak ang bagay, sabi niya, pinagmasdan ang damit na seda na nawala sa kanyang inventaryo. Wow, magiging talagang kapaki-pakinabang ito sa mga raid. Tumulog ang isang abiso mula sa sistema, mensahe, na kumpleto mo ang magsuot ng isang bagay mula sa iyong inventaryo na layunin. Ding! Nakumpleto mo ang tutorial bahagi 2 na quest. Makakatanggap ka ng gantimpala. Ding! Mayroon ka ng access sa tutorial bahagi 3 na chain quest. Nagulat si Jin Taekyung, oh shoot! Nakatanggap ako ng gantimpala. Buksan ang inventaryo. Tumunog ang isang abiso mula sa sistema, bagay, matalas na sibatranggo, second-rate mga pagbabawal, wala mga epekto, 5% na tsansa na magdulot ng bleed sa direktang pagtama paglalarawan, isang matalas na sibat. Mag-ingat, baka matalas mo ang iyong sarili. Bumuntong hininga si Jin Taekyung, bakit hindi ako makakatanggap ng mas maganda kaysa dito? Sige, isuot ang bagay. Materialisado ang sibat sa kanyang kamay. Tumulog ang isang abiso mula sa sistema, mensahe, magsisimula ka na ngayon sa tutorial bahagi 3 na quest. Maghanda ka. Ha? Maghanda para sa ano? Tanong ni Jin Taekyung, nalilito. Sa labas, tinawag ng kutsero, Master Jin. Sagot ni Jin Taekyung. Mukhang mayroon tayong maliit na issue sa ating mga kamay, sabi ng kutsero. Sumilip si Jin Taekyung sa labas. Ano ang ibig mong sabihin? Lumitaw ang isang abiso mula sa sistema, quest, tutorial, bahagi 3, natutunan mo na kung paano lumakas gamit ang sistema. Ngayon, oras na para gamitin ang kaalamang iyon. Asikasuhin ang mga bandidong lumitaw. Ranggo, tutorial, chain quest, pagbabawal, mga baguhan lamang layunin, puksain ang mga bandido, hindi pa kumpleto, gantimpala sa quest, buong paggaling pagkabigo sa quest, kamatayan tanggapin o tanggihan. Nagpawis si Jin Taekyung habang tinitingnan sa labas. Maliit na issue, yun ay as. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.